February 14, 1996. Habang ibang estudyante ay abala sa pagbibigay ng tsokolate at bulaklak, kami sa South Metro School ay nasa isang groundbreaking ceremony para sa bagong college building. Bilang student leader na imbitahan ako ng school president para dumalo. Formal, maayos, parang normal lang. Pero pagkalipas ng isang oras, nagsimula na ang kaguluhan. May mga estudyanteng hinimatay. Akala namin init lang ng araw. Pero may sumisigaw sa gitna ng klase. May mga nanginginig. May nagsasalita ng mga salitang hindi maintindihan. Yung mga tumutulong, sila mismo ang sumunod. Parang domino effect. May isang grupo na nagkulong sa loob ng kotse. Nakita ko sila sumisigaw. Hinihila ang buhok. Kinakalampag ang bintana. Yung mga kaklase nila nasa labas. Umiiyak. Nagdarasal. Ang chapel naging parang emergency exorcism site. Nandun ang mga guro, pari at ilang staff. May hawak na rosaryo. May naglalagay ng holy water. May mga estudyanteng pinipigilan dahil nagwawala. By lunchtime, sinuspinde ang klase. 3 araw na sarado ang eskwelahan. Walang lumabas sa media at walang official statement sa nangyari. Pero sa mga batchmate ko, buhay na buhay pa rin ang kwento. May mga nagsasabing may nadistorbo raw na espiritu sa lupa. Mga maligno, engkanto, o kung anumang hindi matawag sa pangalan. May iba namang nagsasabing mass hysteria lang daw. Pero may isang guro na taga roon mismo ang nagsabi. Alam niyo ba dati tong Japanese encampment nung World War II? Maraming sundalong namatay dito. Bata pa lang ako. Alam na naming haunted tong lugar na to. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang nangyari. Pero tuwing dumadaan ako sa campus na yon, parang may naiwan. Parang may nakatingin. At tuwing Valentine's Day, hindi ko naiisip ang pag-ibig. Naiisip ko ang isang madilim na kahapon na puno ng mga sigaw mula sa di malamang dahilan. Ako si Stephen at ito ang aking haunted journal.